Kamusta mga kaibigan? Ako si Pinoy Mr. Nightmare at dala ko sa inyo ang mga tunay na kwentong katatakutan na siguradong magpapapikit sa inyo o baka magpapuyat. Pero bago natin simulan, sabihin nyo nga sa comments, saan kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan? Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel. Ang hangin sa terminal ng bus sa probinsya ng San Isidro ay laging mabigat, hindi lang sa usok ng diesel at amoy ng murang kape, kundi sa iba pa, isang di masawata na takot na kumapit sa bitak-bitak na semento at bumalot sa mismong buto ng gusali. Lampas hating gabi na at manipis, patuloy na ambon ang bumasa sa madumi ng lupa na sumasalamin sa malaswang dilaw na ilaw ng iilang gumaganang fluorescent. Nanginginig si Maya, lalo pang hinigpitan ang suot na hoodie. Hindi lang ang lamig, kundi ang terminal mismo. Bawat alis at dating ay tila hindi isang ordinaryong biyahe kundi isang ayaw na palitan ng kaluluwa. Dumating siya sa isang nagmamadaling pag-alis, isang huling minutong tawag mula sa kanyang nagkakasakit na lola. Sa liblib na probinsya ng San Gregorio ang nagtulak sa kanya sa desperadong gabi-gabing paglalakbay na ito. Ang tanging bus na available ay ang Pangasinan Express na aalis ng 1 AM, isang ruta na bantog sa mahirap na biyahe sa palikulikong daan sa bundok at liblib na bayan. Bukod sa nakakatakot na destinasyon, ang terminal mismo ay isang karakter sa lokal na alamat, isang lugar na binubulungan kung saan ang di mabilang na kwento ng mga nawawala at nananatili ay natagpuan ng kanilang tahanan. Tinawag nila itong Terminal 73, isang ordinaryong pangalan na nagtatago sa reputasyon nito. Ang iilang pasahero na nakakalat sa matigas na plastik na bangko ay mukhang pagod at nanlulumo tulad ng kanyang nararamdaman. Isang matandang babae na may hawak na rosaryo ang bulong ng dasal sa kanyang hininga. Isang batang mag-asawa, maputla ang mukha, ang magkasama na tila naghahanap ng init laban sa di nakikitang lamig. Paminsan-minsang naglalakad ang mga tindero, mahina ang boses, ang kanilang mga mata ay kukurap-kurap sa mas malalim na anino. Sinubukan ni Maya na aliwin ang sarili sa kanyang telepono, ngunit mahina ang signal, isang karaniwang problema sa mga nakalimutang sulok ng bansa. Nag-scroll siya sa mga lumang mensahe, nagpapanggap na hindi napapansin ang banayad na pagkaluskos at pag-ingay ng gusali ng terminal, ang paraan kung paano humiyaw ang hangin sa di nakikitang mga puwang, kinagaya ang mga hiyaw ng tao. Isa lang itong lumang gusali, sabi niya sa sarili, habang naninirahan, gumagawa ng ingay ang mga gusali. Ngunit pagkatapos, isang kislap, hindi ng mga ilaw, kundi ng isang bagay sa gilid ng kanyang paningin. Isang matangkad, payat na figura na nakatayo malapit sa pasukan ng banyo ng mga lalaki na babalutan ng dilim. Nakatayo ito ng nakakabahala, isang hindi natural na katahimikan na nagdulot ng kilabot sa kanyang nerbiyos. Nang direkta siyang tumingin, nawala ito, nilamon ng dilim. Bahagyang kumabog ang kanyang puso. Pagod lang, Maya. Pagod ka lang.
Naghahanap siya ng ginhawa sa ordinaryong bagay, naglakad patungo sa maliit na karinderya sa dulo ng terminal. Ang nag-iisang bombilya nito ay nagbibigay ng mainit, nakakaakit na ilaw. Isang matandang babae nakayuko sa isang umuusok na kaldero ng lugaw ang tumingala nang lumapit si Maya. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng mga kunot. Ang kanyang mga mata ay malalim at nakakaalam. On time ba ang Pangasinan Express, Aling Nena? Tanong ni Maya, sinisikap na maging kaswal. Huminto ang matanda, nagsasalin ng lugaw sa isang mangkok. Ang biyahe ng hating gabi. Laging umaandar yan. Kung darating sa oras, ibang usapan na yan. Nagsalita siya sa isang mahina, magaspang na boses. Ang kanyang tingin ay matagal na nakatitig kay Maya. Mahabang biyahe, anak. Mag-ingat ka sa daan na yan at sa lugar na yan. Naramdaman ni Maya ang kilabot na bumaba sa kanyang gulugod na walang kinalaman sa ambon. Ang lugar na yan, ano ang ibig mong sabihin? Natawa si Aling Nena, isang tuyo, kumakaluskos na tunog na parang patay na dahon. Ang terminal na ito luma na. Marami na itong nakita na dumarating at umaalis. At ang ilan, hindi sila tuluyang umaalis. Nananatili sila, lalo na sa ganitong oras. Malabo siyang sumenyas gamit ang kanyang sandok patungo sa madilim na sulok ng terminal. Ang mga kwento, sabi nila, nagtitipon dito tulad ng alikabok o anino. Pinilit ni Maya ang isang magalang ng ngiti. Ibinasura ito bilang mga pamahiin ng isang matanda. Nagbayad siya para sa kanyang lugaw at bumalik sa isang bangko na mas malapit sa mga bus bay. Ang nakakaaliw na init ng lugaw ay halos hindi nakatulong upang mawala ang pagkabalisa na bumalot sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang relo. 12:30 a.m. 30 minuto na lang bago ang kanyang bus. Habang kumakain siya, isang bus ang umingay sa isa sa mga bay. Ang mga ilaw nito ay tumagos sa maulap na gabi tulad ng mga mata ng mandaragit. Luma ito kahit ayon sa pamantayan ng probinsya. Ang pintura nito ay kupas sa isang mapurol, titiyak na kulay. Ang mga bintana nito ay madumi. Wala itong nakikitang karatula ng ruta, walang logo ng kumpanya, tanging isang nag-iisang nakasulat kamay na karton na karatula ang nakadikit sa windshield nito. Special trip. Ang nakakagulat kay Maya ay ang agarang katahimikan na bumalot sa terminal. Ang iilang pag-uusap ay nawala. Ang mga tindero ay natigilan. Maging ang walang tigil na pag-ingay ng sirang fluorescent lights ay tila humina. Tila ba ang hangin mismo ang huminga ng malalim. Pagkatapos, nagsimulang lumabas ang mga figura mula sa mga anino ng terminal. Gumagalaw patungo sa tahimik na bus. Hindi sila tulad ng ibang naghihintay na pasahero. Ang kanilang mga galaw ay napakabanayad, napakatahimik, tila sila dumudulas kaysa lumalakad. Hindi sila malinaw tulad ng mga taong nakikita sa pamamagitan ng umaalon na tubig. Ang kanilang mga mukha ay malabo. Ang kanilang mga damit ay madilim at walang hugis. Sumakay sila sa bus na special trip isa-isa, walang bagahe, walang abala, walang kahit na karaniwang pagkaluskos ng damit.
Walang pamamaalam, walang nagmamadaling paalam. Isang tahimik, nakakatakot na prosesyon lamang. Nanonood si Maya, namangha at natatakot. Lumamig ang kanyang lugaw na kalimutan. Hindi ito pagod, hindi ito pamahiin, ito ay totoo. Napuno ang bus, ang mga bintana nito ay sumasalamin sa malabong ilaw ng terminal tulad ng sunod-sunod na walang laman, itim na mata. Walang mukha ang nakikita sa loob, tanging madilim na hugis. Pagkatapos, lumabas ang driver ng bus mula sa opisina ng terminal. Isang matangkad, nakakatakot na lalaki na may seryosong ekspresyon na tila inukit sa bato. Naglakad siya patungo sa bus. Ang kanyang mabibigat na bota ay nakakabahala na umaling-awngaw sa biglaang katahimikan. Habang dumadaan siya sa ilalim ng gumaganang ilaw, nakita ni Maya ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, lubog at walang laman. At ang kanyang balat, mayroon itong kakaibang waxy na kintab, tulad ng sa isang bangkay na hindi perpektong napreserba. Umakyat siya sa upuan ng driver. Umubo ang makina na may malalim, magaspang na ugong na umalingaw-ngaw sa dibdib ni Maya. Umingay ang lumang suspension ng bus habang gumagalaw ito. Pagkatapos ay dahan-dahan tahimik lumabas ito sa bahay. Walang konduktor ang tumawag ng destinasyon. Walang pasahero ang nagpaalam. Dumulas lang ito palabas sa gabing binaha ng ulan. Ang mga taillight nito ay kumukupas sa ambon, dala ang tahimik nitong karga. Nang mawala ang bus, tila huminga. Nang maluwag ang terminal, bumalik ang ugong ng mga ilaw. Ang malayo na tunog ng radyo mula sa karinderya ay muling narinig. Lumabas si Aling Nena. Pinupunasan ang kanyang mga kamay. Sa kanyang apron, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kay Maya. Walang sorpresa sa kanyang tingin, tanging isang malalim, matandang kalungkutan. Ang bus ng hating gabi, sabi ni Aling Nena, halos bulong ang kanyang boses. Dumadating ito tuwing gabi upang dalhin ang mga hindi makapagpahinga. Nahanap ni Maya ang kanyang boses, isang nahihirapang paghinga. Sino sila? Umiling lang si Aling Nena. Sila ang mga hindi natapos ang paglalakbay. Ang mga namatay malayo sa bahay. O ang mga buhay ay kinuha ng masyadong maaga dito o sa mga daan na humahantong mula rito. Naghihintay sila para sa kanilang tunay na destinasyon. Ang terminal na ito ay isang gate. Itinuro ng matanda ang isang kupas. Halos di mabasa na plaque sa isang maalikabok na dingding malapit sa pangunahing pasukan. Sumingkit ang mga mata ni Maya. Pinabasa ang mga kupas na letra. Terminal 73. Itinatag 1973. Sa ilalim nito, isang mas maliit, halos nakaukit na inscription ang nakasulat. Inialay sa alaala ng mga biktima ng San Isidro Bus Tragedy, Octubre 26, 1973. Isang malamig na takot ang kumalat sa buong katawan ni Maya. Ang San Isidro Bus Tragedy. Malabo niyang natatandaan na narinig niya ito. Isang bus ang nahulog sa bangin patungo sa San Gregorio. Ilang dekada na ang nakalipas, pinatay
ang lahat ng sakay nito. Ito ay isa sa mga lokal na alamat, isang babala. Ngunit upang makita, upang masaksihan, ang boss na yan, utal ni Maya, yon ba? Iyon ba yon? Dahan-dahang tumango si Aling Nena. Iyon mismo. Ayon sa sabi-sabi, muling itinayo. Ngunit ang mga kaluluwa, hindi sila kailanman muling itinayo. Bumabalik lang sila para sa kanilang sakay. Napaurong si Maya, ang kanyang kamay ay lumipad sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Sobra na ito, ang pagod, ang stress sa kalagayan ng kanyang lola, ang mapamahiing matanda. Lahat ng ito ay nagsama-sama upang maging isang nakakatakot na guni-guni. Ngunit napakatotoo nito, ang katahimikan, ang lamig, ang patay na mata ng driver. Kailangan niyang umalis dito, ang kanyang bus, ang Pangasinan Express, ang tanging takasan niya. Muli niyang chinek ang kanyang ticket, Bay 5. Tiningnan niya ang mga bay, ngunit tila lahat sila ay lumalangoy sa kanyang paningin. Paparating na ang bus mo, anak, sabi ni Aling Nena, tila nabasa ang kanyang iniisip. Ngunit mag-ingat ka kung alin ang sasakyan mo. Hindi lahat ng biyahe ay para sa mga buhay. Tila senyales, ang malayo na ugong ng isa pang bus ay nagpahayag ng pagdating nito. Lumukso ang puso ni Maya. Ito na. Ito ay normal. Ito ang aking takasan. Nakita niya ang isang bus na dahan-dahang pumasok sa Bay 5. Ang makina nito ay tunog normal. Ang mga ilaw nito ay maliwanag. Mayroon itong pamilyar na karatula na Pangasinan Express. Nabalot siya ng ginhawa. Sandaling tinulak pabalik ang takot. Kinuha niya ang kanyang maliit na backpack at nagmamadaling lumapit dito. Sabik na iwanan ang pinagmumultuhang lugar na ito. Habang papalapit siya, nakita niya ang konduktor. Isang binata na may magiliw, bagaman pagod na mukha. Nagsimulang magkarga ng bagahe. Mayroon ng mga pasaherong nakapila. Lahat ay tila lubos, nakakapreskong normal. Nang papalapit na siya sa pila, isang matalim, nakakabinging sipol ang tumagos sa gabi. Nagulat si Maya, tumingin sa pinanggalingan nito. Ito ay ang gwardiya ng terminal, isang matandang lalaki na kilala. Sa kanyang walang tigil na pagkunot noo, nakatayo sa tabi ng karatula na nakasulat Bay 7. Kumakaway siya ng buong galak sa kanya. Itinuturo ang isa pang bus na papalapit sa Bay 7. Miss, Pangasinan Express, Bay 7. Ito ay nagkakarga pa para sa dagupan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay paos. Tumigil si Maya, nalilito. Bay 5, Bay 7. Tiningnan niya ang bus sa Bay 5 at ang isa sa Bay 7. Parehong magkatulad. Parehong may Pangasinan Express na karatula. Ang nasa Bay 5 ay tila mas maraming tao, bagaman nakakaiba dahil sa mga salita ng gwardiya. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay tungkol sa konduktor sa Bay 5. Ang kanyang mga galaw ay medyo makinis, medyo tumpak, tulad ng isang manyanika, at ang kanyang ngiti bagaman magiliw ay hindi umabot sa kanyang mga mata.
Ang kanyang mga mata ay walang laman, tulad ng driver ng bus ng hating gabi. Isang nakakasuklam na pagyanig sa kanyang tiyan ang nagpatunay sa kanyang pinakamasamang takot. Tiningnan niya si Aling Nena na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng seryosong pag-aalala. Bahagyang umiling si Aling Nena, halos hindi mahahalata. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bus sa Bay 5. Hindi lahat ng biyahe ay para sa mga buhay. Lumunok ng malalim si Maya. Biglang natuyo ang kanyang bibig. Alam niya, ang bus sa Bay 5 ang mukhang napaka-normal, napaka-akit. Pagkatapos ng takot ng hating gabi, ay isa pang panlilinlang, isa pang portal. Ang kanyang instinto ay sumigaw sa kanya na tumakbo. Bigla siyang lumingon at kalahating tumakbo, kalahating natumba. Patungo sa Bay 7, hindi naglakas loob na tumingin pabalik sa bus sa Bay 5. Nakarinig siya ng mahina, halos hindi marinig na pagbuntong hininga mula sa direksyong iyon, tulad ng isang sama-samang pagkadismaya. Binigyan siya ng guwardiya sa Bay 7 ng isang seryosong tingin, ngunit pinayagan siyang sumakay. Ang bus sa Bay 7 ay ang tamang bus nga. Ang interior nito ay maliwanag. Ang ibang mga pasahero ay mukhang tunay na pagod, ngunit buhay. At ang satsat ng konduktor ay nakakapanatag na ordinaryo. Nakakita siya ng bakanting upuan malapit sa bintana at naupo, bumibilis ang tibok ng puso, sinisikap na ayusin ang kanyang paghinga. Habang umaalis ang bus sa Terminal 73, idinikit ni Maya ang kanyang mukha sa malamig na salamin, tumitingin pabalik. Ang terminal ay malabo sa dilaw na ilaw at anino sa ulan. Akala niya nakita niya ulit ang bus na special trip. Nakaparada na ngayon ang tahimik sa Bay 5. Ang madilim nitong mga bintana ay nakatitig sa kanya. O ito ba ay ang ordinaryong bus na dagupan, naghihintay para sa susunod nitong mga walang kamalay-malay na pasahero? Hindi siya sigurado. Mahaba ang biyahe tulad ng inaasahan. Bumaybay ang bus sa madilim, makitid na kalsada. Ang ulan ay patuloy na bumubulusok sa bubong. Sinubukan ni Maya na matulog, ngunit bawat pagyanig, bawat anino, bawat malayo na tunog ay nagbabalik sa nakakakilabot na mga imahe mula sa terminal. Patuloy niyang nakikita ang malabong mukha ng mga tahimik na pasahero, ang walang laman na mata ng driver, ang nakanganga ng ngiti ng konduktor sa maling bus. Sa madaling araw, sa wakas ay huminto ang bus sa maliit, tahimik na bayan ng San Gregorio. Sariwa at malamig ang hangin, nagdadala ng amoy ng basang lupa at namumukadkad na sampagwita. Ang araw, isang maputlang disk sa maulap na kalangitan, ay sumisikat at sa ilaw nito tila nawala ang takot, napalitan ng isang nananatiling pakiramdam ng di totoo. Ang bahay ni Lola Elena ay isang pamilyar na ginhawa, isang maliit na kubo na napapalibutan ng isang masaganang hardin. Nagmamadaling pumasok si Maya, nakahinga ng maluwag nang makita ang kanyang lola nagising at medyo mukhang mas malakas kaysa sa narinig niya sa telepono. Habang humihigop si Lola Elena ng kanyang herbal tea,
Ikinuwento ni Maya ang kanyang nakakatakot na karanasan sa Terminal 73. Nagsalita siya tungkol sa bus ng hating gabi, ang mga tahimik na pasahero, ang driver na may waxy na mukha at ang nakakakilabot na sandali na halos sumakay siya sa maling Pangasinan Express. Tahimik na nakinig si Lola Elena, hindi umalis ang kanyang mga mata sa mukha ni Maya. Nang matapos si Maya, pagod at emosyonal na naubos, bumuntong hininga ang kanyang lola, isang malalim, malungkot na tunog. Terminal 73, sabi ni Lola Elena, umiling. Ito ay tunay na isang sinumpaang lugar, anak. So, totoo ito, ang mga kwento? Tanong ni Maya, isang bagong alon ng takot ang bumalot sa kanya. Mas totoo kaysa sa iyong naiisip, kumpirma ni Lola Elena. Ang terminal na iyon ay itinayo sa lumang libingan ng mga nakalimutan. Ang mga namatay sa panahon ng pananakop ng Hapon, inilibing ng mabilis ng walang tamang ritual. Ang kanilang mga espiritu hindi mapakali at nakakabit sa lupa na iyon ay hindi kailanman tuluyang umalis. Nanginginig si Maya. At ang trahedya sa bus? Ang trahedya sa bus ng 1973, tumango si Lola Elena, seryoso ang kanyang boses. Iyon ang huling dagok, ang bus na nahulog sa bangin. Punong-puno iyon ng mga pasahero, marami sa kanila ay pauwi sa San Gregorio. Sabi nila, ang driver, isang mabuting tao na nagngangalang Mang Tomas, ay ilang araw nang gising dahil sa kanyang kahirapan ay kailangan niyang kumuha ng dagdag na shifts. Nakatulog siya sa manibela. Lahat ng kaluluwa ay nawala. At dahil ang kanilang paglalakbay ay naputol, marahas at walang babala, ang kanilang mga espiritu ay nanatiling hindi mapakali. Sabi nila na sa pagpatak ng hating gabi, ang bus ay muling nabubuo mula sa mga labi ng pagbangga. Kinukuha ang anyo ng Pangasinan Express at pumupunta sa terminal, umaasang makumpleto ang huling paglalakbay nito. Pero ang guwardiya ng terminal, iniligtas niya ako. Bulong ni Maya na alala ang mga nagmamadaling sigaw ng matanda. Oo, sabi ni Lola Elena, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mang Celso. Siya ay isang batang konduktor sa bus na iyon noong 1973. Nakaligtas siya sa pagbangga, malubhang nasugatan, ngunit buhay. Siya lang ang nag-iisang nakaligtas. Sabi nila, hindi na siya nakabangon, hindi na siya tuluyang umalis sa terminal. Kinuha niya ang trabaho bilang guwardiya. Isang tahimik na panata na bigyan ng babala ang sinuman na aksidenteng sumakay sa multo na bus. Siya ang kanilang tagapagbantay, ang nagtuturo sa mga buhay palayo sa landas ng mga patay. Nanlaki ang mga mata ni Maya. So Mang Celso, nandoon siya sa lahat ng mga taon na ito, ginagawa ito? Oo, kumpirma ni Lola Elena, malayo ang tingin. Isang penitensya marahil, isang paraan upang mapanatag ang kanyang sariling kaluluwa. Alam niyang hindi niya sila maililigtas lahat. Ngunit Ji Xiao, at least maililigtas niya ang iba mula sa pagsali sa kanilang walang hanggang paglalakbay.
Ang revelasyon ay nagpadala ng isa pang alon ng kilabot kay Maya. Ang terminal ay hindi lamang isang lugar ng nananatiling mga espiritu, kundi isang lugar ng tahimik, walang katapusang labanan ng isang buhay na tao laban sa sobrenatural na paghila ng nakaraan. Si Mang Celso, ang magaspang laging nakakunot noong guwardiya, ay isang nag-iisang sentinela nakikipaglaban sa isang takot na walang sino man ang tunay na naniniwala. Sa loob ng susunod na ilang araw, habang unti-unting gumagaling si Lola Elena, nanatili si Maya sa tabi niya. Dahan-dahang namumuo ang mga pangyayari sa terminal sa kanyang alaala tulad ng mabibigat na bato. Sinubukan niyang ibasura ang mga ito upang rasyonalisahin, ngunit ang linaw ng karanasan, ang nakakakilabot na mga detalye ay pumigil dito. Ang walang laman na mga mata, ang tahimik na mga galaw, ang nakakasakal na takot. Napakatotoo nito. Nang dumating ang oras ng pagbalik, nakaramdam si Maya ng isang buhol ng pagkabalisa sa kanyang tiyan. Ipinilit ni Lola Elena na samahan siya sa provincial bus stop, isang maliit, simpleng kubo malayo sa mas malaki, mas nakakatakot na Terminal 73. Hindi na kailangang bumalik sa lugar na iyon, anak. Payo ni Lola Elena, malumanay ngunit matatag ang kanyang boses. May iba pang paraan. Agad na sumang-ayon si Maya. Ayaw na niyang makita ang Terminal 73 muli kailanman. Ang alaala ng bus ng hating gabi, ang mga tahimik na pasahero, at ang nakakakilabot na pagkaunawa sa pasanin ni Mang Celso ay sapat na para sa kanyang buong buhay. Ang kanyang paglalakbay pabalik ay walang abala, isang malaking kaibahan sa paalis na biyahe. Sa wakas ay nakarating siya sa kanyang apartment, pagod ngunit ligtas. Sa loob ng ilang linggo, ang mga imahe ay bumagabag sa kanyang mga panaginip. Nakita niya ang boss ng multo, ang mga figurang espiritu, at laging ang waxy, patay na mukha ng driver. Isang gabi, hindi niya maalis ang nananatiling pagkabalisa. Nagpasya si Maya na maghahanap ng mga artikulo ng balita tungkol sa San Isidro Bus Tragedy. Nakakita siya ng ilang lumang digitized na mga ulat. Ang mga detalye ay malungkot. Fame 53, buhay ang nawala. Ang driver, si Mang Tomas, kinilala sa mga patay. At pagkatapos isang maliit, halos nakalimutang detalye sa isa sa mga ulat. Isang nag-iisang nakaligtas, ang konduktor na si Celso Reyes, ang hinila mula sa mga labi, himalang buhay, ngunit nagdurusa sa matinding trauma. Mang Celso, ang gwardiya, ang sentinela. Isang malamig na katiyakan ang bumalot sa puso ni Maya. Ang mga kwento ay hindi lamang kwento. Sila ay mga alingaw-ngaw ng isang kakilakilabot na katotohanan. Magpakailanman na nakakulong sa isang lugar na idinisenyo para sa pagdaan. Ilang buwan pagkatapos, bumalik si Maya sa kanyang routine. Ang takot sa terminal ay unti-unting nagiging isang masamang alaala. Pagkatapos isang umaga, nakita niya ang isang maikling balita online. Ang Provincial Bus Terminal 73 sa San Isidro
ay sumasailalim sa malaking renovasyon. Ang lumang istruktura ay gigibain. Isang kakaibang halo ng ginhawa at isang kakaibang pakiramdam ng pagkawala ang pumalot sa kanya. Mawawala ang luma. Sinumpa ang gusali. Ang lupa na kinatatayuan nito marahil ay nalinis. Ngunit paano ang mga espiritu? Paano ang boss ng hating gabi? Makakalaya ba sila sa wakas sa demolition? O ililipat lang sila, ipinapadala sila upang maghahanap ng bagong lagusan, isang bagong terminal para sa kanilang walang katapusang paglalakbay? Isang linggo pagkatapos ng anunsyo, isa pang mas maliit na artikulo ang lumabas. Ang minamahal na gwardiya ng terminal, si Mang Celso Reyes, ay mapayapang pumanaw sa edad na 78. Binanggit sa artikulo ang kanyang mahabang taon ng tapat na serbisyo, ang kanyang tahimik na pag-uugali, at ang kanyang walang pag-aalinlangan na presensya sa Terminal 73. Isinulat ito bilang isang simpleng pagpupugay sa isang lokal na kabit. Nakatitig si Maya sa screen, nanunuot ang luha sa kanyang mga mata. Mang Celso, sa wakas ay nakapagpahinga na siya at nagtaka siya sa pinakamalalim, pinakanakakabahala na bahagi ng kanyang kaluluwa kung ang kanyang pagpanaw ay nangangahulugan na tapos na ang kanyang pagbabantay. O kung ngayon, sa wakas ay malaya na mula sa kanyang mga tungkulin sa lupa, sumama na lang siya sa mga tahimik na pasahero sa bus ng hating gabi. Kinuha ang kanyang sariling matagal nang naantala, huling paglalakbay pauwi. Natapos ang renovasyon ng Terminal 73 sa loob ng isang taon. Isang kumikinang modernong istruktura ang tumayo sa lugar nito. Puro salamin at bakal, maliwanag at abala sa bagong enerhiya. Wala na ang luma, basag na semento, pinalitan ng makinis, malinis na tile. Ang mga anino ay pinalayas ng malakas na LED lights. Ang hangin ay hindi na mabigat sa takot. Amoy sariwang pintura at bagong simula. Si Maya, na kailangang maglakbay sa ibang probinsya para sa trabaho, ay hindi maiiwasang dumaan sa bagong Terminal 73. Hindi na ito makilala. Ang karinderya ay pinalitan ng isang fast food chain. Wala na ang mga lumang plastic na bangko, pinalitan ng mga hanay ng komportableng, ergonomic na upuan. Ang pangkalahatang kapaligiran ay isa ng kahusayan at modernidad. Naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Marahil ang mga lumang kwento ay tunay ng naipahinga kasama ng lumang gusali. Marahil ang mga espiritu ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang kapayapaan o simpleng nagkalat, hindi na makakapit sa nilinis, walang pakialam na bagong istruktura. Nang tawagin ang kanyang boss, naglakad siya patungo sa itinalagang bay. Nakaramdam ng kapayapaan na hindi niya inaasahan. Isang terminal na lang ito ngayon, isang functional hub. Wala na ang mga multo ng nakaraan, o akala lang niya. Habang sumasakay siya sa kanyang bus, sumulyap siya sa katabing bay. Isang bus ang dahan-dahang papalapit. Ang makina nito ay tahimik na umuugong. Ito ay isang lumang modelo, naiiba sa mas bagong fleet. Ang pintura nito ay kupas at ang mga bintana nito ay madumi.
Wala itong nakikitang karatula ng ruta, walang logo ng kumpanya. Tanging isang nag-iisang nakasulat kamay na karton na karatula ang nakadikit sa windshield nito. Special trip. Natigilan si Maya. Ang kanyang kamay ay nasa rehas ng pinto ng bus. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, isang baliw na tambol laban sa kanyang mga tadyang. At pagkatapos, nakita niya ang driver. Siya ay isang matangkad, nakakatakot na lalaki na may seryosong ekspresyon na tila inukit sa bato. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, lubog at walang laman. At ang kanyang balat, mayroon itong kakaibang waxy na kintab tulad ng sa isang bangkay. Mukha siyang eksaktong driver ng bus ng hating gabi mula sa kanyang huling nakakatakot na engkwentro. Ngunit sa pagkakataong ito, may isa pang figura na nakatayo sa tabi ng bus, malapit sa pasukan ng banyo ng mga lalaki. Isang figura na nababalutan ng dilim ng mga ilaw ng konstruksyon na gumagana pa rin, nakatayo ng nakakabahala. Matangkad ito at payat. Ang mga galaw nito ay napakabanayad, napakatahimik. Habang umaangkop ang kanyang mga mata, sa dilim, nakita ni Maya ang kanyang mukha. Ang kanyang mga tampok ay malabo, di malinaw, tulad ng isang refleksyon sa umaalon na tubig. Ngunit alam niya, nilamig ang kanyang dugo, mas malamig kaysa sa anumang ulan ng hating gabi. Ito ay si Mang Celso. Hindi siya nakatayo doon para bigyan ng babala ang sinuman sa pagkakataong ito. Nakatayo siya doon, naghihintay. Tila siya rin ay isa na ngayon sa mga nananatili, isa sa mga tahimik na pasahero. Marahil ang kanyang pagbabantay ay natapos na, hindi sa kapahingahan, kundi sa isang walang hanggang paglalakbay. Ang mga tahimik na figura ay nagsimulang lumabas mula sa mas malalim na anino ng bagong terminal. Gumagalaw patungo sa bus na special trip. Hindi sila malinaw, malabong hugis, dumudulas kaysa lumalakad. Sumakay sila sa bus isa-isa, walang bagahe, walang abala, walang pamamaalam, walang paalam. Nagmamadaling sumakay si Maya sa kanyang bus. Nakakita ng pinakamalapit na bakanting upuan. Nanginginig ang kanyang katawan. Idinikit niya ang kanyang mukha sa bintana. Nanonood, namangha at natakot. Napuno ang bus na special trip. Ang mga bintana nito ay sumasalamin sa maliwanag na ilaw ng terminal tulad ng sunod-sunod na walang laman, itim na mata. Dahan-dahang inikot ng driver ng bus na special trip ang kanyang ulo. Ang kanyang walang laman na mga mata ay tila nakahanap sa kanya sa pamamagitan ng salamin, sa pamamagitan ng distansya. Bahagya siyang tumango, halos hindi mahahalata. At pagkatapos, lumabas ang bus sabay. Tahimik. Walang konduktor ang tumawag ng destinasyon. Walang pasahero ang nagpaalam. Dumulas lang ito palabas sa abalang, modernong gabi ng lungsod. Ang mga taillight nito ay kumukupas sa malayo na trapiko. Dala ang tahimik, walang katapusang karga nito. Nanonood si Maya hanggang sa mawala ito. Isang multo sa liwanag ng mga ilaw ng lungsod. Ang bagong Terminal 73 ay hindi gaanong lagusan kaysa sa luma.
nagbago ang mga istruktura, natuyo ang pintura, lumiwanag ang mga ilaw, ngunit ang mga kwento, ang mga hindi nalutas na paglalakbay, ang nananatiling mga espiritu, nanatili sila. Nag-adjust lang sila, naghahanap ng bago, pinakintab na entablado para sa kanilang walang hanggang pag-alis. Nalaman niya noon na ang ilang nakakatakot na kwento ay hindi natatapos. Nagbabago lang sila ng mga terminal. At ikaw, ang walang kamalay-malay na manlalakbay, ay baka dumaan lang kapag nagsimula ang susunod na tahimik, hating gabi na biyahe. Ang bagong Terminal 73 ay dapat sanang isang santuwaryo, isang maliwanag at modernong harapan na nagtatago kay Maya mula sa nakakapanindig balahibong alaala ng nakaraan. Ngunit ang tanawin ng bus na special trip, ang multong driver nito at ang malabong figura ni Mang Celso na nakatayo sa gitna ng mga tahimik, dumudulas na pasahero ay bumasag sa ilusyon na iyon. Ang hangin sa sarili niyang bus na dating pugad ng normalidad ay tila manipis na ngayon, puno ng nananatiling takot sa kanyang nasaksihan. Habang umaalis ang kanyang bus, nadarama pa rin ni Maya ang multong titig ng driver na may mukhang waxy, isang tahimik na pagkilala sa pagitan ng mga buhay at ng mga nananatili. Ang paglalakbay pabalik sa syudad ay isang malabong sulyap ng pagkapraning sa bawat dumadaang sasakyan, bawat anino ng puno. Imposibleng matulog. Bawat kaluskos ng jacket, bawat pag-ingay ng bus ay naging ungol ng lumang suspension, ang bulong ng di nakikitang mga pasahero. Hinawakan niya ang kanyang rosaryo, isang regalo mula kay Lola Elena. Ang makinis na butil nito ang tanging nakapitan niya sa realidad. Ang unang ilang linggo pagkatapos ng nakakapaanindig balahibong biyaheng iyon ay sinamahan ng isang matinding pagkabalisa. Madalas na nagugulat si Maya at laging tinitingnan ang kanyang likuran. Isang malalim na pagkatakot na ang special trip ay hindi limitado sa terminal. Bawat bus na dumadaan sa kanya sa kalsada, bawat sasakyang pangmatagalan ay nagpadala ng kaba sa kanya. Iniiwasan niya ang pampublikong transportasyon, mas pinipiling maglakad kahit sa malalayong distansya. Mas ligtas ang pakiramdam sa solidong lupa, malayo sa nakakulong, gumagalaw na espasyo na maaring maging daluyan ng mga espiritu. Ang kanyang mga panaginip na dating binabagabag ng direktang mga imahe ng bus, ngayon ay naging mas banayad na mga takot. Napanaginipan niya ang walang katapusang mga paglalakbay sa mga kalsadang walang patutunguhan na mga terminal na lumalawak sa walang hanggan, walang laman na mga espasyo. Nakarinig siya ng mga boses ng multo, mahina at hindi malinaw, na tumatawag ng mga pangalang hindi kanya. Ngunit ang pinakanakakabahala na paulit-ulit na imahe ay si Mang Celso, hindi na ang magaspang, buhay na guwardiya, kundi isang malabo, tahimik na presensya. Laging hindi maabot. Ang kanyang mga tampok ay umaalon na parang mga refleksyon sa tubig na naabala. Isa ba itong babala o isang pagtawag? Isang partikular na gabing hindi siya mapakali
Biglang napaupo si Maya sa kama, basang-basa ng malamig na pawis. Kagagaling lang niya sa panaginip tungkol sa isang bus stop, hindi ang terminal, kundi isang desyerto na hintuan sa probinsya na naliligo sa parehong malaswang dilaw na ilaw at ang bus na special trip ay humihinto doon. Ang pinto nito ay humihinga ng bukas, nagpapakita ng walang anuman kundi malalim na dilim sa loob. Ngunit sa pagkakataong ito, may binulong na pangalan, kasing linaw ng araw, San Gregorio. San Gregorio, ang bayan ng kanyang lola. Ang mismong destinasyon ng sinumpaang bus noong 1973. Isang bagong takot ang kumapit sa kanya. Inaabot na ba ng pagmumulto, lumalawak ang saklaw nito lampas sa terminal? Ito ba ay konektado kay Lola Elena sa kasaysayan ng trahedyang iyon sa kanya? Hindi maalis ang premonisyon. Tinawagan ni Maya si Lola Elena kinabukasan. Ang kanyang lola ay mukhang mahina, mas mahina kaysa dati. "Oh anak," ubo niya, "hindi maganda ang pakiramdam ko. Ang lagnat ko ay pabalik-balik. Binigyan ako ng herbalista ng baryo, si Aling Ising, ng ilang gamot. Ngunit naglaho ang kanyang boses, isang tanda ng kahinaan na hindi pa naririnig ni Maya noon. Isang nakakapanindig balahibong pag-iisip ang bumalot kay Maya. Matanda na si Lola Elena. Kung ang mga espiritu ng hindi natapos na paglalakbay ay konektado sa mga namatay sa pagbangga ng bus, at kung ang San Gregorio ay ang kanilang huling hindi nakamit na destinasyon, maaring ang sakit ay isang pagtawag. Kailangan niyang bumalik. Hindi sa Terminal 73 kung maaari lang, ngunit sa San Gregorio, kay Lola Elena. Ang pag-iisip ay nagbigay sa kanya ng takot, ngunit isang mas malakas na puwersa, isang agarang maternal instinct upang protektahan ang kanyang lola ang nagtulak sa kanya pasulong. Nagpasya siyang kumuha ng ibang ruta, isang hindi direktang ruta na may kasamang ilang biyahe ng jeepney at isang maliit na lokal na bus na umiiwas sa mga pangunahing ruta ng probinsya. Mas matagal ito, ngunit umaasa siyang mapanatili siya nitong ligtas mula sa Spectral Express. Ang paglalakbay ay nakakapagod, ngunit walang nangyari. Isang sunod-sunod na mga tanawin na binabad sa araw at mga maalikabok na kalsada. Nang hapon na, dumating siya sa San Gregorio. Ang pamilyar na amoy ng sampagwita ay isang nakakaaliw na pamahid. Si Lola Elena ay talagang mahina. Ang kanyang mga mata ay lumalabo. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ginugol ni Maya ang gabi sa pag-aalaga sa kanya, paggawa ng herbal tea at pag-upo sa tabi niya. Habang nagiging tahimik ang baryo sa ritmo ng gabi, isang malayo, halos hindi mahahalata na ugong ang umabot sa pandinig ni Maya. Masyadong mahina para maging regular na bus. Masyadong malalim para maging jeepney. Ito ay isang mababa, umaaling-aungaw na ugong, tulad ng isang bagay na sinaunang nagising mula sa mahabang tulog. Nanginginig ang kanyang puso. Naalala niya ang mga salita ni Aling Nena. Ang bus ay muling nabubuo mula sa mga labi ng pagbangga. Kinukuha ang anyo ng Pangasinan Express at pumupunta sa terminal, umaasang makumpleto
ang huling paglalakbay nito. Ngunit ngayon, nagtaka siya. Ang terminal ba ay tumutukoy lamang sa pisikal na gusali o sa anumang lugar kung saan maaaring magsimula o matapos ang isang paglalakbay, tulad ng isang hintuan ng bus sa baryo? Oh, wag naman sana, pati sa bahay. Sumilip siya sa bintana. Ang kanyang tingin ay lumibot sa madilim. Walang laman na kalsada sa labas ng nipahut ni Lola Elena. Wala. Tanging ang silweta ng mga puno ng saging laban sa malabong liwanag ng bituin. Humiling siya. Pinasura ito bilang pagkapraning. Pagkatapos, isang kislap. Hindi ng ilaw, kundi ng paggalaw sa pinakamalalim na anino ng lumang puno ng mangga malapit sa kalsada. Isang matangkad, payat na figura. Nakatayo ng nakakabahala. Mang Celso. Hindi siya malabo sa pagkakataong ito. Mas malinaw ang kanyang anyo, bagaman hindi pa rin malinaw ang kanyang mukha. Ang kanyang mga tampok ay may anino. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa kalsada na tila naghihintay. Naghihintay ng darating. Isang malamig na katiyakan ang bumalot sa tiyan ni Maya. Ang bus. Paparating ito para kay Lola Elena. Nagmamadali siyang lumapit kay Lola Elena, dahan-dahang ginising. Lola, gising. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Kumilos si Lola Elena. Nagbukas ang kanyang mga mata. Umalis? Saan, anak? Mahina ang kanyang boses. Nalilito. Ang bus, Lola. Ang bus ng hating gabi. Paparating na. Bulong ni Maya na nagmamadali. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tila lumiwanag sandali ang lumabo ng mga mata ni Lola Elena. Isang kislap ng sinaunang pagkaunawa ang dumaan sa mga ito. Dahan-dahan niyang iniunat ang nanginginig na kamay at hinawakan ang braso ni Maya. Hindi natin kailangan lumayas, anak. Hindi na. Ang paglalakbay. Tumatawag ito sa sarili nitong. Lalong lumakas, lumapit ang ugong. Hindi na ito malayo na ugong, kundi isang mabigat, bumubulusok na presensya. Tila nanginginig ang mismong lupa. Nakita ni Maya ang mahina, malabo na liwanag na dumadaan sa mga puwang sa dahon sa labas. Mga headlight. Hindi, Lola, hindi ka aalis. Sigaw ni Maya, sinusubukang igayak siya. Ngunit si Lola Elena ay tila napakabigat, nakakapit sa kama. Isang malalim, malungkot na busina ang umaling-aungaw sa tahimik na baryo. Ito ang natatanging tunog ng isang luma, mabigat na bus. Isang tunog na sumasalamin sa kalungkutan at pagtatapos. Tumakbo si Maya sa bintana. Itinabi ang kupas na kurtina. Ang nakita niya ay nakapigil sa kanyang hininga. Nakapark direkta sa labas ng gate ni Lola Elena. Naliligo sa parehong malaswang dilaw na glow na nagmumula hindi sa mga headlight nito kundi sa isang panloob, ibang mundo na pinagmulan ay ang bus na special trip. Ang pintura nito ay kupas, ang mga bintana nito ay madumi. Walang karatula ng ruta, walang logo. Tanging ang nakasulat kamay na karatula sa karton sa windshield, kumikinang na may di makalupang liwanag. At sa pintuan nito, nakatayo ang driver na may waxy na mukha. Isang tahimik, mamumulang kamatayan sa anyong tao. Ang kanyang walang laman na mga mata ay nakapako sa kubo
ni Lola Elena. Sa paligid niya, lumalabas mula sa mga anino ng baryo ay ang mga tahimik, hindi malinaw na figura na nakita ni Maya sa terminal. Dumudulas sila patungo sa bus. Ang kanilang mga galaw ay banayad at tahimik, tulad ng isang makabreng pagtitipon para sa isang huling sermon. Hindi na lang sila mga biktima ng 1973 ngayon. Tila sinamahan na rin sila ng iba, malabong hugis ng lahat ng edad. Ang kanilang mga anyo ay hindi malinaw. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa anino. At sa gitna nila, malapit sa pinto ng bus, nakita siyang muli ni Maya, Mang Celso. Hindi na lang siya naghihintay. Dahan-dahan siyang sumenyas patungo sa kubo, isang malabo, mapang-akit na galaw. Kinagabayan ba niya ang mga nawawala o isa na siya ngayon sa mga tumatawag? Dumating na sila para sa kanilang pasahero, bulong ni Lola Elena mula sa kanyang likuran. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Lumingon si Maya. Nakabukas ang mga mata ni Lola Elena, malinaw at matino na ngayon, ngunit puno ng malalim, mapayapang kalungkutan. Naghahanap sila ng pagkumpleto, anak, para sa kanilang paglalakbay at para sa akin. Ano ang sinasabi mo, Lola? Sigaw ni Maya, bumubuhos ang luha sa kanyang mukha. Hindi ka pupunta kahit saan. Nagawa ni Lola Elena ang isang mahina, mapait na ngiti. Ang mga magulang ko, anak, sila ay nasa bus na iyon. Pati na rin ang aking nakababatang kapatid. Bata pa lang ako noon. Namatay sila sa pagtatangkang abutin ako rito. Ang kanilang mga espiritu, matagal na nila akong tinatawag, mahina, sa loob ng maraming taon. Ngayon, mas malakas ang tawag. Panahon na para kumpletuhin ang kanilang paglalakbay. At ang sa akin, pakiramdam ni Maya ay nasipsip ang hangin sa silid. Pamilya ni Lola Elena, nasa bus na iyon. Hindi lang ito isang random na pagmumulto. Ito ay lubos na personal, isang minanang takot. Ang special trip ay isang family reunion ng mga sinumpa. Ang pinto ng bus ay huminga ng bukas, isang malalim, buntong hininga. Isang alon ng nakakapanindig balahibong lamig ang bumalot sa kubo. Ang driver na may mukhang waxy ay dahan-dahang humakbang pasulong. Alam ni Maya nang may ganap na katiyakan na kung papasok ang driver na iyon, mawawala si Lola Elena. Kailangan niyang lumaban. Hindi mo siya pwedeng kunin. Sigaw ni Maya, isang hilaw, primal na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Agad niyang dinampot ang isang maliit na anting-anting, isang basbas na anting-anting na binigay sa kanya ng kanyang lola. Maraming taon na ang nakalipas na nakasabit sa pintuan. Ito ay isang maliit, tuyong piraso ng ugat, masalimuot na inukit. Hindi niya alam kung gagana ito, ngunit iyon lang ang mayroon siya. Sa isang desperadong pagsulong ng adrenaline, sumugod si Maya. Inilagay ang sarili sa pagitan ng pintuan at ng spectral driver. Inilahad niya ang anting-anting. Ang magaspang na ibabaw nito ay nakakagulat na mainit sa kanyang palad. Huminto ang driver. Ang kanyang walang laman na mga mata, walang emosyon, ay tila nakarehistro sa anting-anting. Isang mahina, halos hindi mahahalata, na kislap ang dumaan sa kanyang mukhang waxy, tulad ng init na umaakyat mula sa aspaltado. Hindi siya umurong, ngunit hindi rin siya sumulong.
Nakatayo lang siya doon, hindi gumagalaw. Ang kanyang tingin ay nakatitig sa anting-anting. Ang mga tahimik na pasahero sa likod niya ay tila gumalaw, isang ripple ng hindi malinaw na anyo. Lumakas ang mababang ugong ng bus, isang mababa na ungol ng kawalan ng pasensya. Pagkatapos, si Mang Celso, ang malabong figura, ay humakbang pasulong mula sa karamihan. Gumalaw siya na may parehong banayad, tahimik na kilos. Bahagya siyang pumwesto sa harap ng driver, ang kanyang hindi malinaw na kamay ay tumaas. Tila gumawa siya ng isang magiliw, halos nagsisising kilos patungo kay Maya pagkatapos ay itinuro ang loob ng bus. Umalis ka, Maya. Hayaan silang kunin siya. Yun ang di nasasabing utos sa kanyang postura sa banayad na pagkiling ng kanyang ulo. Hindi na siya isang tagapagbantay, kundi isang tagapag-anap. O marahil, siya ay isa na ngayon sa kanila, nakatali sa parehong hindi natapos na paglalakbay. Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Maya at gumuhit ng malamig na landas sa kanyang pisngi. Nahaharap siya sa isang imposibleng pagpipilian. Hayaan si Lola at marahil ay bigyan siya ng kapayapaan ng isang nakumpletong paglalakbay kasama ang kanyang nawawalang pamilya o lumaban at ipagsapalaran. Hilahin si Lola pabalik mula sa isang reunion na desperado niyang hinahanap? At paano ang kanyang sariling kaluluwa? Lola, bulong ni Maya, tumingin pabalik sa kanyang lola. Si Lola Elena, matino pa rin, kalmado pa rin, ay dahan-dahang tumango, halos hindi mahahalata. Ang kanyang mga mata ay may halo ng pagkasabik at kapayapaan. Oras na, anak. Hininga niya, lalong humihina ang boses. Huwag kang matakot. Pamilya sila. Ang bigat ng mga salita ng kanyang lola, ang malalim na pagtanggap sa kanyang mga mata, ang nagpatumba sa desisyon ni Maya. Ang anting-anting sa kanyang kamay ay tila mabigat, walang silbi. Paano niya matatanggihan ang kanyang lola sa huling matagal nang hinihintay na reunion na ito kahit na sa mga espiritu ito? Sa nanginginig na kamay, dahan-dahang ibinaba ni Maya ang anting-anting. Ang driver na may mukhang waxy ay humakbang muli pasulong. Ang malamig na hangin ay pumasok. Nang marating niya ang pintuan ng kubo, ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata, hindi makapanood. Narinig niya ang isang mahina, sama-samang buntong hininga, tulad ng hininga na pinigil ng ilang dekada, sa wakas ay nailabas. Isang bulong ng paggalaw, isang malambot, halos musikang ugong. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang silid ay tila walang laman. Ang amoy ng sampagwita ay mas malakas, walang bahid ng usok ng diesel o takot. Wala na si Lola Elena. Walang laman ang kama, ang kumot ay may bakas pa rin ng kanyang payat na katawan. Sa labas, naroon pa rin ang bus na special trip. Lumalabo ang panloob na liwanag nito. Bumalik ang driver sa kanyang upuan. Wala na si Mang Celso sa pintuan, malamang ay nasa loob na kasama ang iba. Hindi na nakikita ang mga tahimik na pasahero na sip-sip sa dilim ng loob ng bus. Ang pinto ng bus ay huminga ng sarado na may mahinang click. Umugong ang makina, isang malalim, kontentong ungol sa pagkakataong ito.
Nang walang pag-aalinlangan, nang walang pagyanig, dahan-dahan, tahimik itong umalis sa gate ni Lola Elena. Ang mga taillight nito na ngayon ay isang mahina, ethereal na asul ay humina sa madilim na kalsada na wala sa ambon bago magmadaling araw. Nakatayo si Maya sa tabi ng bintana na mamanhid, bumubuhos ang luha sa kanyang mukha. Nasaksihan niya ang huling pag-alis ng kanyang lola, hindi sa dakilang hindi nalalaman, kundi sa isang bus na umiiral sa pagitan ng mga mundo, patungo sa isang destinasyon na tanging ang mga patay ang tunay na makakarating. Nagsimulang sumikat ang araw, nagpipinta sa kalangitan ng malambot na kulay kahel at rosas. Dahan-dahang gumalaw ang baryo. Tumilaok ang isang tandang. Ang buhay, pangkaraniwan at ordinaryo ay nagsimulang muli. Ngunit para kay Maya, wala nang magiging ordinaryo muli. Alam niya na ngayon, nang may nakakapanindig balahibong katiyakan na ang paglalakbay para sa mga espiritu ng Terminal 73 ay hindi lang tungkol sa bus. Ito ay tungkol sa koneksyon, sa hindi natapos na gawain, sa walang tigil na paghila ng pamilya at tadhana. At siya, si Maya, ay naging isang hindi sinasadyang saksi. Marahil ay bahagi pa nga nito. Lumipas ang mga linggo at naging buwan. Bumalik si Maya sa syudad, ngunit ang takot ay hindi kailanman tuluyang umalis sa kanya. Sa tuwing nakakakita siya ng bus, lumulundag ang kanyang puso. Bawat anino ay nagtataglay ng pangako ng isang payat, naghihintay na figura. Natutulog siya na may anting-anting sa ilalim ng kanyang unan. Isang walang kabuluhang aliw laban sa isang takot na napatunayang malalim na konektado sa kanyang sariling lahi. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, isang malaki, lumang provincial bus ang dumaan sa kanya. Malakas na umuugong ang makina nito. Ito ay isang ordinaryong bus, puno ng ordinaryo, pagod na mga commuter. Ngunit habang dumadaan ito, nakita ni Maya ang isang bagay sa refleksyon nito sa isang bintana ng tindahan. Hindi sa bus mismo, kundi sa likod nito. Isang mahina, halos translucent na imahe ng bus na special trip. Ang kanyang ghostly na anyo ay nakapatong sa totoong sasakyan, tahimik na dumudulas sa kanyang likuran. At pagkatapos, isang malabong figura malapit sa likod ng spectral bus, nakatingin sa labas. Hindi malinaw ang mga tampok nito, ngunit naramdaman ni Maya ang isang pamilyar, nakakapanindig balahibong paghila. Si Mang Celso iyon. At sa tabi niya, halos hindi nakikita, isang payat, anino na anyo. Lola Elena. Nasa kanilang paglalakbay pa rin sila. Laging gumagalaw. At si Maya, ang nakakita, ang nakahipo sa belo, ay nakatali na ngayon upang saksihan ito. Ang takot ay hindi lamang sa terminal o sa San Gregorio. Ito ay nasa alingaungaw ng ruta, sumusunod sa kanya. Isang tahimik na pasahero sa paglalakbay ng kanyang buhay. Isang patuloy na paalala na ang ilang mga pagtatapos ay mga bagong simula lamang para sa ibang uri ng paglalakbay. At marahil, isang araw, hihinto din ang special trip para sa kanya.